life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Adlaw sang Sabado, August 23, 2025. Ako ang inyo tagbalita kada Sabado, Hope Tarichante, kagining Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaroon sa mga headlines. Office of the Civil Defense Western Visayas nakaalerto na sa bagyong Isang. Antique nagpasad sang 3-year rehab plan sa nangin epekto sang bagyong Krising, Dante kag Emong. Mga IP sang aglalana sa Capiz ginhana sa disaster kag waste management. Mobile Soil Lab sa Department of Agriculture magatanyag sang libre nga soil testing sa rehiyon sa Oktubre. Duha ka provincial ordinance sa renewable energy ginaduso ni board member Destura. Kag Japanese Warded Memorial gindumdum sang Iloilo City. Kag sa detalye na sang mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Office of the Civil Defense Western Visayas nakaalerto na sa bagyong Isang. Ang detalye sa balita ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakahandang Office of Civil Defense Western Visayas sa bagyong Isang. Sino kay Office of Civil Defense 6 Director Raul Fernandez hindi man direkta nga maapektuhan ng Western Visayas ang bagyo, naplastar na nila mga emergency preparedness measures labi na sa mga lugar ng masamig na baha. Kagina landslide, nakapreposisyon naman sa opisyal ang mga family food packs kag non-food items sa mga strategic na lugar. Katuyan sining madasig nga pagdulong sa bulig kag kinahanglanon para sa mga residente nga maapektuhan sa bagyo. Mabaskog man kung mahina ang bagyo, nagapati si Fernandez nga nabutang nasa paminsaron sa mga residente nga magpanghanda agud balikawan nga may masamaran o kung mapatay bangod sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang nagpatuman sang suspensyon sang face-to-face classes ang lokal nga panguluhan sang Hinubaan kag Sipalay City sa Negros Occidental sang Biyernes. Ini kasunod sang madamol nga pag-ulan dala sang habagat. Ginabisuhan sang lokal nga panguluhan ang mga bulutuan nga magpatuman sang alternative learning delivery modality agud hindi maguntat ang pagtuon sang mga estudyante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Piak nga Bayin, Antique, nagpasad sang 3-year rehab plan sa nangin epekto sang bagyong Krising, Dante kag Emong. Para sa detalye, yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nagpasad sang 3-year rehab plan ang probinsya sang Antique sa ginbilin nga epekto sang Bagyo Krising, Dante kag Emong. Ginpangunahan sa Provincial Planning and Development Office o kon PPDO ang Post-Disaster Needs Assessment Workshop agud himuon ang Provincial Rehabilitation and Recovery Plan for 2026 to 2028. Ang workshop ginupdan sa national kag local government agencies. Saklaw sang PRRP ang mga plano nga ginhanda sang PDNA members. Ang mga plano sa productive sector nakasentro sa paghatag sang resources, capacity building workshops kag financial assistance sa mga apektado nga pumuluyo. Sunod sa provincial government, ang productive sector pa lang nagakinahanglan na sang masobra 252.9 million pesos para sa implementasyon sa mga projected programs, projects kag activities. Ang social services kag infrastructure sector naman nakatutok sa financial assistance, medical supplies, lot acquisition para sa land banking, pagpatindog sang standard evacuation centers nga may hygiene facilities kag istrikto nga pagpatuman sang no-build zones. Ang PRRP nga nahuman sa workshop ipasa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa approval. Iga-endorso ini sa PPDO para malakip sa annual investment plan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Toychante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginhana sang Department of Science and Technology ang mga indigenous people sang aglalanga sa Capiz sa disaster kag waste management. Tinutuyo sang paghanas nga ipahibalo sa mga kauturan nga IP ang mga practical skills sa disaster risk reduction and management kag climate change adaptation. Ilabi pa nga lakip ang mga IP communities sa mga vulnerable sa mga kalamidad kaangay sang baha, bagyo kag linog. Samtang gintudloan man sila sang husto nga waste segregation pinaagi sa waste sorting exercise. Kaupod sang DOST ang Capiz State University, Dumaraw Satellite College. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas maka-access na sang libre nga soil testing and analysis ang madamo nga mga mangunguma sa rehiyon kasunod sang natalana nga pag-deploy sang Department of Agriculture Western Visayas sang ilang mobile soil laboratory sa rehiyon. Ang proyekto ang ginpondohan sang kapin 42 million pesos gikan sa DA Bureau of Soils and Water Management kag natalana nga maga-operate sa bulan sang Oktubre subong nga tuig. Isa ka 10-wheeler truck nga may state-of-the-art equipment nga mahimo makakonduct sang 44 ka chemical, physical kag microbial soil test para sa mga sample nga magalibot agud serbisyohan ang mga mangunguma. Suno kay Baby Lou Magdaog, Chief sang Regional Soils Laboratory DA Western Visayas, ang mobile lab ang insigida nga makapagwa sang resulta sang soil test sa sulod lamang sang 5 ka adlaw. Sini mabuligan ang mga mangunguma nga magapanggas sang humay, mais, utanon, root crops kag madamo pa nga makapatest sang libre. Ginpasalamatan naman ni DA Western Visayas Regional Executive Director Dennis Arapia, si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kag President Ferdinand Marcos Jr. sa paghatag sang suporta para sa mga mangunguma sa rehiyon nga makabenepisyo gid sa proyekto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka provincial ordinance sa renewable energy ginaduso ni board member Destura. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May duha karon ka ginaduso nga ordinansa si Iloilo 4th District Board Member Rolando Rolly Destura. Isa sa mga nasambit nga mga provincial ordinance ang iShare ukon ng Iloilo schools having access to renewable energy sa diin gina-target nga ang 5% sa Special Education Fund gamiton nga renewable energy project sa mga bulutuan. Tinutuyo sini nga mapahagan-hagan ang balayran sa kuryente sa mga eskwelahan sa probinsya. Ikaduha nga ordinansa amo ang iSimple ukon ng Iloilo Simplified Implementation of Permits and Local Clearances for Local Energy Projects nga may katuyuan nga himuon uniform kag pahapuson ang permits kag
clearances requirements sa mga kabanwahanan para sa local energy infrastructure project sa probinsya sa Iloilo. Ini ang ginpakigbahin sang board member kadungan sang Road to Renewables Conversations to Energy Transitions, isa ka media kapihan session nga ginpangunahan sa Department of Energy kaupod ang Clean, Affordable and Secure Energy o CONKEYS for Southeast Asia Project. Sa karon ginsiling ni Destura nga ang duha ka ginaduso nga ordinansa ara na sa level sang komitiba. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaduso ni Negros Occidental 3rd District Representative kag House Special Committee on Creative Industry Chairperson Javi Benitez ang pagpabaskog sang suporta sa creative industry. Ini ang ginpabutyag sang bag-o nga mamalidha sa iya una nga privilege speech sa Kamara. Suno kay Benitez, dako ang kontribusyon sa creative industry sa pagsanyog sang Pilipinas. Partikular nga gintumod sang anay alkalde sang Victoria City ang 7.3% nga amot sang industriya sa GDP o kon katumbas sang 2 trillion pesos kag paghatag sang trabaho sa masobra 7.5 million ka mga Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang naghiwat sang isa ka solemn ceremony ang Iloilo City Government kaupod ang panay ni Pika Incorporated agud dumdumon ang Japanese War Dead Memorial sa Iloilo Sunburst Park. Pinaagi sa kahiwatan gindumdum ang mga soldado kag sibilyan nga napatay sadtong ikaduha nga inaway pangkalibutan sa panay. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ang memorial nagatindog hindi lang bilang isa ka tribute sa mga nadula nga kabuhi kundi isa man kapahanumdom sang resilience sa mga pungsod nga mas ginpili ang kahilwayan kag pagtamdanay sa baylo sang inaway. Nagtambong personal sa kahiwatan si Senator Ayaka Shimura, miyembro sang House of Councilors sang National Diet of Japan. Sa iya nangin mensahe ginpahayag sang Japanese legislator nga bisan 80 ka tuig nang nakaligad, may epekto sa gihapon ng ikaduha nga inaway pangkalibutan sa mga war survivors. Dugang pa ni Shimura, kung wala natabo ang inaway, posible man nga ang kabataan nagapangabuhi isang malipayon kaupod ang ila ginikanan. Kung madumduman, una nga ginpatindog ang memorial sang 1976, pinaagi sa pagpanikasog sang Iloilo Association sa Tokyo kag Iloilo. Ang pagpatukod sa memorial na tigayon pinaagi sa bulig sang lokal or local generation, second generation Japanese descendants. Sini nga 2025 na restore ang memorial nga natuon man sa 80th anniversary sang katapusan sang World War II. Magluwas kay Senator Shimura, tinapit man si Anay Senate President Franklin Drilon kag Mr. Norihiro Inomata, Executive Director sang Philippine Nikki Jean Legal Support Center. Nagtambong man ang duha ka centenarian nga World War II veteran kag mga miyembro sang Nikki Jean family sa Iloilo o kon mga descendants sa mga Japanese immigrants nga nagpadulong sa pungsod sang antes o kon sa tion sang World War II. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Charter Day Job Fair gindugukan sa Robinsons, Iloilo, Maine. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdugok sa Robinsons, Iloilo, Maine ang linibo ka mga individual na nagapangita sa trabaho. Sa ginhiwat nga Iloilo City Charter Day, Trabaho Peso Job Fair, kabuylog ang Tech Book Day sang TESDA. Isa sa mga nagpila, ang fresh graduate ni si Dave Chester Ikube, taga Banwas ang Dumanga, suno sa iya luyag sini mag-apply bilang encoder o kung na naman nga IT-related jobs, bangod sunod sa iya luyag sini makabulig sa iya pamilya. Sa datos ng Peso, Iloilo City, may masobra 10,000 ka mga trabaho ang mahimo ma-applyan, mapalokal man kag abroad. Ginabugusan ini sa 2,831 ka mga local job vacancies, 5,186 ka overseas job vacancies, kag 2,755 ka trabaho gikan naman sa BPO. Nagsugod na aktibidad alas 9 sa aga kag nagtakop alas 4 sa hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Jinel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:17 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik, bantayan ang dugang nga impormasyon kag balita sa pagbalik sang Radyo Pilipinas Iloilo News. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganong klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 8:19 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa giyapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrichante para sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtanyag sang libre nga progestin subdermal implant services sa mga nanay sa San Carlos City government. Ini ginalakipan sang implant insertion, reinsertion kag removal suno kay Family Planning Coordinator and Sanitation Inspector Maria Elisha Magbanwa ang programa kabahin sa selebrasyon sang National Family Planning Month nga ginaobserba subong nga Agosto. Katuyuan sini nga malabot ang ginahandom nga healthier families kag stronger communities pinaagi sa pagbulig sa mga ginikanan sa ila ginaplano nga numero sa mga bata kag birth space sa ila pagbata. Ang implant ang ginakabig nga convenient, cost-efficient kag highly effective bangod nagalawig ini sang 3 ka tuig nga wala nagakinahanglan sa daily action kag hapos lang kuhaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapin 5 million pesos nga balor sang shabu na kumpiska sang PRO6 sa sulod lamang sang 24 oras nga operasyon. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatigayon sa mabaskog ang kampanya batok sa illegal nga droga ang Police Regional Office 6 sa sulod lamang sang 24 oras. Nagresulta ini sa 13 anti-drug operations hanin Agosto 21 to Agosto 22. Sa nasambit nga operasyon, 22 ka drug personalities ang nadakpan kag 727 grams ng shabu nga nagabalor sang kapin 5 milyones ang nakumpiska. Pinakadako nga operasyon ang ginlunsar sa kapulisan sa Mandurriao, Iloilo City sa dinanong ka drug personalities ang nadakpan sa bypass operation sa Happy Home Subdivision, Barangay Oñate de Leon. 1.56 million pesos nga balor sa shabu nga kumpiska sa kapulisan sa mga sospek. Ang mga nadakpan magkapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Gin-turnover sa Negros Occidental Provincial Government ang nanuway-tuhay nga peace and order funded project sa mga Negrense. Ini ginalakipan sang masobra 1 million pesos nga balor sang insurance claim sa idalom sang Barangay Insurance Program. Ang mga benepisyaryo ginalakipan sa mga barangay tanod, barangay officials, barangay health workers, kag barangay nutrition scholars sang probinsya. Ginatagan man sa kabugusan nga 390,000 pesos nga transportation allowance ang 25 ka part-time kag 5 ka full-time peace and development community volunteers nga nagserbisyo sa noytuhay nga banwa kag syudad sa probinsya. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang mga bulig nagapakita sang padayon nga pagsuporta sa provincial government sa mga grassroots frontliner kag community volunteer nga may dako nga papel sa pagpabilin sang kalinong kag katawhay sa probinsya sang Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PDEA 6 nagpatigayon sang Greyhound operation sa mga jail facilities sa Western Visayas. Ang detalye sa balita ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatigayon sa Greyhound Operations kag random drug testing ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6 upod ng Bureau of Jail Management and Penology sa nagkalaylay nga jail facility sa Western Visayas. Kalakip sa mga pasilidad nga ginpadulungan sa PDEA amo ang Iloilo District Jail kag Female Dormitory sa Putotan, Iloilo. Iloilo City District Jail Female Dormitory, Rojas City Jail Male kag Female Dormitories, Mambusal District Jail kag Capiz Rehabilitation Center sa Rojas City. Sa ginhiwat na operasyon ginusisa sang PDEA K9 Unit ang sulod sa mga pasilidad agad ma-check kung may illegal nga droga o kung kontrabando. Nagpatigayon man ng PDEA 6 ang drug testing sa mga persons deprived of liberty kag BJMP personnel sa Capiz Rehabilitation Center. Nagkuha ang bilaka paraphernalia ng nalakipan sang lighter, improvised pipes, gunting kag plastic sachets. Sa ibang nga pasilidad, wala naman sa na-recover nga kontrabando kag negatibo ang resulta sa drug test sa mga PDLs kag BJMP personnel. Ang Greyhound Operations kabahin sa barangay kampanya sa PDEA kag BJMP agad masiguro nga hilway sa illegal nga droga ang mga jail facility sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center sa Guimaras magapahamtang sang blood bank. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magapahamtang sa blood bank ang Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center sa probinsya sang Guimaras. Ini ang kampahin sa ilang pag-upgrade sa mga pasilidad bilang isa ka level 2 medical center. Sa karon ang ospital nag-operate sa isa ka blood station. May kangtanan sa inaduso nga development nagbisita mga representante sang FIA Medical Supply Incorporated kay Guimaras Governor Lucille Nava sa Kapitolyo Provincial kag nagpresenta sang nagkalain-lain nga medical equipment nga mahimo makabulig sa plano nga pag-upgrade. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gin-turnover sang lokal nga panguluhan sang Tapas ang isa ka unit sang ambulansya para sa Barangay San Nicolas sa Tapas, Capiz. Ang turnover ginpangunahan ni Mayor Rex Dante Palomar kag ni GSO Head Maribel Hiner. Ang bag-o nga ambulansya ginbaton sa mga opisyales ng Barangay San Nicolas. Naibaluan nga nag-request ang barangay sa nga ambulansya para sa madasig nga pag-respond kung may emerhensya hindi lang sa San Nicolas kundi sa lakip man ang mga kaiping nga barangay. Komitido ang lokal nga pangulungan sang Tapas nga tutukan ang health services kag maghatag sang mas madasig kag accessible nga emergency response sa barangay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napulo ka teams magasambuwa sa iwaton nga first Mayor Raisa Treñas International Women Beach Volleyball sa August 23 tubtob 24. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Masandukot kasambuwa sa patagsang beach volleyball ang masaksihan sa pagaywaton ng First Mayor Raisa Treñas International Women's Beach Volleyball sa Joe III Garden Villa Arevalo, Iloilo City sa maabot nga Agosto 23 to 24. Ang sporting event kabahin sa pagsaulog sang 88th Iloilo City Charter Day Celebration na pagkapasakupan sang pulo o mga teams. Lagip sa mga magasakop Sanday Cherry Bagnate kag Candice Damasino sang CPU, Charity Rivera kag Cristel Lacaran sang WIT,
Kylem Progilya kag Sofia Pagara sa University of Santo Tomas. Ang UAAP champion samahan nga National University ang magapasakop man nga igatiglawas ng dayhan ni Grace Cordero kag Katrina Epa. Lakip man sa magapasakop ang Team Bacolod, San Beda, NUA. Mayara man sang team nagikan sa Puso, Japan, DLSU Dasmariñas kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, first Iloilo PMFC nagtanom sang fruit-bearing trees sa Banwasang Tigbawan. Ang detalye sang balita sa report ni Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagtanom sang fruit-bearing trees ang First Iloilo Provincial Mover Force Company sa Barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo. Kaupod sa kapulisan sa aktibidad ng mga opisyalis sa barangay kag Taton family, sa rin nagtanom sila sa 37 ka fruit-bearing trees. Ang inisyatibo nagatuyong ang maboost ang potensyal sa komunidad pinaagi sa sustainable fruit production samtang ginaproteksyonan ang environment dako man nga bulig ang pagpananom sa pagpahagan-hagan sa epekto sa climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga nakafollow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaupod si John Sotahero kag Vermore Aventura sa engineering team. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to